Sa totoo lang mga Boka Tribs, hindi ko akalain na ganun ang maging pananaw nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Doon pagdating sa usapin na may kinalaman dito sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, doon sa kanyang naging pahayag, malinaw na kinakitaan siya ng tila ba hindi niya masyadong pagkakaunawa sa batas. At sa totoo lang, maging yung mga kaalyado nila na abogado katulad ni Atty. Sal Panelo, talagang hindi niya mabigyan ng wasto at tamang katwiran yung naging sagot ni Atty. Jimmy Bondoc doon sa katanungan ni Ses Drilon. At maging si dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Justice Antonio Carpio, hindi rin makapaniwala sa sinabi ni Atty. Jimmy Bondoc at maging itong si dating Senate President Franklin Drilon, na talagang sinabi niya na hindi kailanman po pwedeng ibigay ang warrant of arrest sa abogado ng akusado. At ang warrant of arrest ay sadyang ipinagkakaloob lamang o ibinibigay doon mismo sa akusado at hindi doon sa kanyang abogado. Pero mariin pa rin ay pinagpipilitan ito ni Atty. Jimmy Bondoc at ayon sa kanya, tila ba ito ang mas nararapat. Kanya umani ng napakaraming pagpuna sa netizen itong naging pahayag na ito ni Atty. Jimmy Bondoc. Para mabigyan ng linaw ang ating pinag-uusapan, panoorin po ninyo ito. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to be I'm not. You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran You away. took us. He ran away. Abogado po kami. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran You away. took us. He ran away. Abogado po kami. So yan mga Boka Tribs, nakita ninyo na tila talagang ipinagdidiinan ni Atty. Jimmy Bondoc na sila raw naman ay mga abogado at sila raw ay may karapatan na silang tumanggap at sila di umano ang magse-serve sa kanilang kliyente. Na talagang ewan ko kung saan niya nakuha. Pero ako, kahit ako isang tao lamang na hindi naman ako abogado, pero kaya ko magpaliwanag bagaman ang sasabihin ko ay marahil hindi nakasulat, pero ito'y may pagkakahawig doon sa nakasulat na batas. Hindi kailanman po pwede na ipagkaloob ang warrant of arrest sa sino man, maliban doon sa may katawan o doon sa mismong akusado. Bakit? Kasi ang mandato de aresto ay isang bagay na pagpapatotoo na sa iyo na ikaw ay mayroong pananagutan sa batas. At mismong ang dapat tumanggap nito ay yung may pananagutan sa batas at hindi ang kung sino man. Sapagkat hindi kailanman po pwedeng sabihin na ako, halimbawa, abogado ako ng isang akusado, ako ang tatanggap ng kanyang warrant of arrest at ako makikipag-usap sa aking akusado, magkakaroon dyan ng biases. 100% magkakaroon ng bias dyan at lalong hindi magiging matagumpayan at higit sa lahat ay lalong magiging magulo. Kaya't ngayon, umaani ng sandamukal na pagpuna itong si Atty. Jimmy Bondoc. May nagsasabi pa nga na baka daw ang pagiging abogado nito sa rekto. Hindi ako may sabi niyan. Yan ay pagpuna ng ilang mga netizen. Baka daw pagiging abogado nito ay dyan lamang sa rekto. Gayunpaman, katulad ng dati, ang lagi kong sinasabi, abangan ang susunod na kabanata.